Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na nakatutok po sa ating Facebook Live worship service. So, purihin ng Diyos na pinahintulutan po tayo na makagather dito physically. Bagamat limitado lamang yung ating physical worship. Kaya may 10 or yung pwedeng makapunta po sa ating house church. Sa mga hindi naman nakapunta, we thank the Lord sa social media na ginamit po ng Panginoon na kung saan ay kahit nasa tahanan po kayo ay tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig sa salita ng Diyos at pagsamba sa ating Panginoon. So magsama-sama po tayo physically and virtually to worship Jesus. Sa ating pong pag-aaral, ipagpatuloy po natin yung ating book study sa Book of James. At tayo ngayon ay nasa verses 9 to 11. James chapter 1 verses 9 to verse 11. Okay, so requesting everyone to please stand. At sa inyo po sa naka-online, pwede din po kayong sumabay sa ating scripture reading. Verses 9 to verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Verse 10, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. May the Lord bless the reading of His Word. Let us pray. Panginoon Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, na kung saan kami po ay binigyan niyo ng pagkakataong sambahin ang iyong pangalan. Binigyan niyo kami ng pagkakataong makapag-aral ng iyong mga salita, makapakinig ng iyong mga aral, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin, hugasan niyo po ang aming mga puso't isipan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang ang iyong mga salita na amin pong marinig ay hindi po babalik sa iyo na walang kabuluhan, kundi ito po ay maghanap ng lugar sa aming buhay at lumago, Panginoon. Gamitin niyo po ang iyong mga salita, gamitin niyo po ang iyong lingkod, O Diyos. Be His mouthpiece. Speak to us, Lord, in a very personal way, in a very special way and powerful way. Use your word in Jesus' name. Amen and amen. You may now take your seats. Okay, so verses 9 to 11 sa chapter 1 ng Book of James. Now, dito po sa passage na to, in-emphasize ni James, mga kapatid, na itong mga trials, remember, from verses 1 to verse 12, pinag-uusapan ni James yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. At tinuruan tayo ni James kung paano harapin yung mga trials na yon. Okay? So sa verses 9 to 11, in-emphasize naman po dito ni James, mga kapatid, na itong mga trials o mga pagsubok sa buhay na kanila pong nararanasan bilang isang Kristiyano ay pwede ring maranasan ng kahit sinong tagasunod ni Kristo, mayaman man o mahirap lamang. During this time, may mga Jewish Christians na talagang mayaman.
At makikita din natin dito na mayroon ding mga kapatiran na mahirap lamang po ang kanilang estado sa buhay. That's why si James, sa passage na ito, makikita po natin na may gusto siyang ituro sa kanyang mga kapatiran. Okay? Mayaman man sila o mahirap lang sila, may gusto siyang ituro. At ito din yung gustong ituro ng Diyos sa bawat isa sa atin sa ngayon. Dalawang bagay lang po ang gusto kong ibahagi ngayon as we study the Word of God. Number one, James wanted them to understand, number one, that rich and poor Christians are both special in the heart of God. James wanted them to understand that rich and poor Christians are both special in the heart of God. Yan ang gustong ipaabot ni James or ni Santiago sa kanyang mga kapatiran, na during this time ay nahaharap sa iba't ibang klase ng pagsubok. Kasi yung pagsubok walang pinipili. Mayaman ka man, mahirap ka man, lahat ng Kristiyano ay makakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya dito, sabi ni James, tandaan niyo mga kapatid, na mahirap ka man o mayaman ka man, both are special in the heart of God. Okay? Now look at verse 9. Ang sabi dito, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Sa ibang translation, but the brother of humble circumstances is to glory in his high position. Now, anong interpretation nito? Now, the proper interpretation of this verse, the brother of low degree in this verse, mga kapatid, refers to one who is lowly, mababa, insignificant, hindi gaano importante sa paningin ng iba, weak, para sa iba, sila yung mga taong mahihina, poor, sila yung mga taong mahirap lamang. Ito yung ibig sabihin ng the brother of low degree. Okay? In other words, this refers to his brother in the Lord or church member, kasi kausap niya yung mga kapatiran sa church na ito. This refers to his brother in the Lord who has no financial and material capacity, but being exalted by God because of his position in Christ spiritually. Financially, materially, wala silang kapasidad. Pero sabi ni James, rejoice, maggalak kayo, kasi itinataas kayo ng Diyos. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. So, kahit sila ay walang financial at material na kapasidad, mga kapatid, but sabi dito, being exalted by God because of his position, of their position in Christ, spiritually speaking. Ano bang meron sila kay Kristo ngayon? Dahil sila, kahit mahirap lang sila ay sumampalataya kay Kristo. Sila ay naging Kristiyano. Sila ay mananampalataya ni Kristo. Sabi ni James sa kanila, rejoice, magalang kayo. Dahil yung position nyo, yung katayuan nyo sa paningin ng Diyos, iba na. Marahil yung katayuan nyo sa paningin ng Diyos ay wala sa ibang tao na hindi mananampalataya kahit sila ay mayaman. So ano bang meron sila? Ano bang meron tayo in the sight of God? Now, tingnan natin Sabi ni James, rejoice. Bakit kailangan magalak itong mga kapatiran na ito na sabihin natin sila yung mga kapatirang mahihirap lamang? So, una, kailangan nilang mag-rejoice because they are special in the heart of God. Special sila. Kaya yung mga tao na, yung mga taong mahihirap, yung estado sa buhay, alam niyo po, special yan sa puso ng Diyos. You know why? Kasi yung mga taong walang makapitan, sa Diyos lang talaga umaasa. Okay? Compare naman sa mga taong halos lahat meron, minsan yung pananampalataya sa Diyos napakaliit.
Okay? Kaya mas nagagalak, natutuwa ang Diyos sa mga taong yun bang walang makapitan, walang-wala sa buhay, materially speaking, but yung spiritual life ay talagang mayaman sa spirituality. No? Naalala nyo yung parable na rich man and Lazarus? Diba? Si Lazarus, kahit mahirap lang siya, but spiritually naman, mayaman siya in the sight of God. So sabi ni James, rejoice because they are special in the heart of God. Special kayo. Kahit mahirap lang kayo, special kayo sa puso ng Diyos. Ano pa? James encouraged them to rejoice because they are now secured in Christ. Secured in the sense na yung inyong kaligtasan, wala nang makakatanggal dyan. You are secured. You are saved. Na kahit yung kahirapan, hindi yan makakatanggal ng kaligtasan meron kayo. Yan kung talagang meron kang personal na kaugnayan kay Kristo. No? At ito naman, ang kausap naman ni James dito ay mga mananampalataya. So sabi ni James, magala kayo. Okay lang yan, magala kayo. Kasi una sa lahat, kaligtasan nyo, hindi na yan mababago. Ang daming mayamang tao pero punta din ng impyerno. Okay? So dito, James encouraged them to rejoice because they are now secured in Christ. Ano pa? Kailangan nilang mag-rejoice because their wealth and reward is in heaven. Yung kanilang reward ay doon po sa langit. Now take note po mga kapatid, anumang mga bagay na ma-invest natin dito sa lupa, it will just pass away. Maiiwan at maiiwan lang natin yan. But if you invest spiritually, sa langit po, mai-enjoy natin yung reward ng Diyos. Okay? At ito yung gusto ni James na ipaintindi, no, sa ating mga sa mga kapatiran po dito sa church na ito. James encouraged them to rejoice dahil special kayo sa puso ng Diyos. James encouraged them to rejoice because they are now secured in Christ. Then their wealth and reward is in heaven. Now, anong observation po natin dito? Ito yung unang observation ko po mga kapatid. Minsan, kini-question ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kahirapan na dinaranas nila sa buhay. Possible sa panahong ito na yung mga Christians ay nahaharap sa iba't ibang klase ng pagsubok. May mga Kristiyano, no, na hindi, since wala pa sila sa yung spiritual maturity nila, kulang pa. May mga Kristiyano na na i-question yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Lord, talaga mahal mo kami? Lord, talaga mahal mo ako? Kung mahal mo ako, bakit ako ganito yung status ko sa buhay? Bakit hirap na hirap ako? Bakit mahirap lang ako? So, minsan, kini-question ng tao yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Pero as far as the Bible is concerned, alam naman natin mahal tayo ng Diyos regardless of our estado. Diba? Status in life. Mayaman ka man o mahirap, God loves us in spite of who we are. Okay? Pero ito nga, may mga tao na kini-question po pag-ibig ng Diyos. Ito yung warning, mga kapatid. Warning sa atin. Sana nga walang Kristiyano ang matitempt na i-question ang pag-ibig ng Diyos lalo na sa panahon ng kahirapan. Pwede bang mangyaring ganon? Pwede. Lalo na po kung mahina na ang kapit mo sa Panginoon. Ngayon, pandemic. Ang daming mga taong nakakaranas ng kahirapan because of this pandemic. Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, lahat pantay-pantay. Pare-pareho yung ating karanasan. Okay? Kaya lang naiiba lang kung paano natin, kung ano yung respond natin sa pandemic na ito. May mga tao that they question God. Lord, bakit? Hanggang ngayon, pandemic pa rin. Lord, mahal mo ba talaga kami?
Lord, hirap-hirap na kami, tapos hindi pa matapos-tapos itong pandemic. Sad to say, even Christians, they were tempted to question God's love. At kaya nga ito yung warning sa atin, mga kapatid. Sana walang Kristiyano, wala sa atin dito ang matetempt na i-question ang pag-ibig ng Diyos. Lalo na sa panahon po ng kahirapan. Okay? Second observation. Minsan naman iniisip ng tao na unfair ang Diyos dahil sa kahirapan nila sa buhay. Lord, unfair. Bakit siya mayaman? Bakit ako mahirap? Bakit siya nai-enjoy niya lahat ng mga material na bagay? Bakit ako hindi? Lord, unfair. Siya Kristiyano din, ako Kristiyano din. Dumating ba kayo sa ganong pag-iisip? Minsan iniisip ng tao na unfair ang Diyos dahil sa kahirapan nila sa buhay. Ito yung warning. Walang mature na Kristiyano ang mag-iisip na unfair si Lord dahil siya ay mahirap lamang. Walang mature na Kristiyano ang magsasabing unfair ka, Lord. Kasi alam naman natin, this world is not our home. Alam naman natin na itong mga bagay na to na meron dito sa mundo, iiwan lang naman natin. So walang mature na Kristiyano ang magsasabi, Lord, napaka-unfair mo. Okay? Now dito, marahil may mga Kristiyano, since hindi pa sila lumalago spiritually, may mga Kristiyano na natitempt i-question yung pagmamahal ng Diyos. May mga Kristiyano na sa isip nila, Lord, unfair ka. Okay? Now, ano pa? Third observation. Minsan, napipilitan ang tao na gumawa ng masama, dala ng matinding kahirapan. Kung nangyayari yan sa panahon ni James, nangyayari din yan sa panahon natin ngayon, di ba? Ang daming mga tao sa ngayon, pandemic, kapit sa patalim. Para makaahon lang sa tinatawag nating kahirapan, gagawin lahat kahit sa masamang paraan. Nakakalungkot, minsan ginagawa din ng mga Kristiyano. Kapit sa patalim. Para lang makaahon sa buhay, natutunan ng mga Kristiyanong maging dishonest. Para lang makaahon sa buhay, dahil sa hirap ng buhay, natutunan ng Kristiyanong magnakaw. Magnakaw sa ano? Magnakaw sa mga bagay na dapat para sa Diyos. Dahil sa hirap ng buhay, dito natitest kung tayo ba ay faithful pa rin sa Panginoon, even sa ating responsibilities. So minsan naging rason na yun, Lord, pandemic na yun. Lord, hirap ang buhay ngayon, naintindihan mo naman siguro. Okay? Pero dito po, makikita natin, minsan napipilitan ng tao na gumawa ng masama. Kahit Kristiyano, dala ng matinding kahirapan. Ito yung warning. Gaano man kahirap ang buhay, mga kapatid, sana wag mong i-compromise ang iyong testimony bilang Kristiyano para lang makaahon ka sa buhay. Minsan ang dali nating i-compromise. Kristiyano ka, para lang makuha mo ang gusto mong material na bagay, kailangan mong i-compromise yung testimony mo. That is wrong. Okay? Mali yun. Okay? Para lang matustusan yung pangangailangan mo, kailangan kang mandaya ng kapwa. Mali yun. Di ba? At ito yun, isa sa mga example ni James, mga kapatid. Minsan napipilitan ng tao na gumawa ng masama dahil sa matinding kahirapan. So ano yung spiritual lesson na makuha po natin dito? First, if you develop a right attitude, mga kapatid, even in times of poverty, then God Himself will bless you and lift you up
Not necessarily in financial and material aspect, but most especially in spiritual aspect of your life. And that's what we call spiritual maturity. Kung nakapag-develop tayo ng tamang attitude, mga kapatid, na habang hinaharap natin itong pagsubok na to, lalo na sa panahon ng kahirapan, nagkakaroon tayo ng tamang attitude sa pagharap nito. The Bible tells us God will lift us up. God will bless us. At yung blessing na yan, marahil hindi man financial o material blessing, but more on spiritual blessing. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, through the trials, through that poverty, you will grow spiritually. Yun yung way ng Panginoon para lumago tayo sa spiritual nating pamumuhay, pananampalataya. Kasi kung hindi tayo ipapagaan ng Diyos sa mga ganong pagsubok o kahirapan sa buhay, minsan hindi tayo matututo. Di ba? Pag maging okay lang lahat, ito pansinin natin pag okay lahat ng pangangailangan natin andun, financially, materially, stable tayo, pansinin nyo kung anong nangyayari sa spiritual life natin. Okay? Yung diablo sumisingit. So, ang ginagawa ng diablo, unti-unti niya namang pahihinain yung spiritual life natin. Mamaya, i-explain ko pa yan. So, ito po yung number 1 na gustong ipaintindi ni Pablo, or ni James rather, sa mga kapatiran. James wanted them to understand that rich and poor Christians are both special in the heart of God. Yan ang una. Pangalawa, James wanted them to understand that riches and wealth are not important in the sight of God. Riches and wealth are not important in the sight of God. Look at verse 10 and verse 11. But the rich, in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth. And the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. Now, ang dito, kausap naman ni James dito, ang tinutukoy naman ni James dito, yung mga kapatiran mayaman. Na itong mga mayamang kapatiran, ibinababa sila ng Diyos. Why? May purpose ang Diyos kung bakit sila ibinababa. Yung mga mahirap, itinataas ng Diyos. At itong mga mayayaman, ibinababa ng Diyos. May purpose yun kung bakit hinakayaan ng Diyos na mangyari yun. Tingnan niyo po. Ito yung first observation natin. May mga mayayamang tao sa panahon ni James na mabilis lang nilang kinalimutan ang Diyos. Lalo na sa oras ng kanilang kasaganaan. Yan ang problema. At yung problema na yan din ang problema sa panahon ngayon. Di ba? May mga tao na pag andun na sa kasaganaan, unti-unti nang nakakalimutan ng Diyos. Samantala noon, nung nasa kahirapan, todo hapit sa Diyos. Okay? Pero nung naabot na ang rurok ng tagumpay, unti-unti nang bumibitaw sa Diyos. Bakit? Kasi feeling okay na. Okay na ako. And that is wrong. Okay? So may mga mayayamang tao sa panahon ni James na mabilis lang nilang kinalimutan ng Diyos, mga kapatid, lalo na sa oras ng kanilang kasaganaan. Ito yung warning. Kapatid, huwag mong kakalimutan ng Diyos, lalo na sa mga panahon ng iyong kasaganaan. O sa mga panahon na na-enjoy mo na ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang tendency po natin, pag ando na, binibless na tayo ng Lord, binibless na tayo, na enjoy na natin yung blessing ng Lord, na o-overwhelm tayo, nakakalimutan na natin ang Diyos. Nakakalimutan na natin magbigay ng oras sa Diyos. Nakakalimutan na natin even magdasal sa Diyos.
Nakakalimutan na natin magbasa ng salita ng Diyos. Nakakalimutan na natin pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos. Nakakalimutan natin ang giver of blessing dahil na-overwhelm tayo sa blessings. So nangyayari yan mga kapatid. It's sad to say. No? Yan ay reality. At sana wag pong mangyari sa buhay natin. Sa buhay mo at sa buhay ko. So wag po natin kalimutan ang Diyos mga kapatid. Lalo na kung nai-enjoy mo na yung pagpapala ng Diyos. Lalo na kung naabot mo na yung success na tinatawag. So may mga mayayaman sa panahon mabilis nilang kinalimutan ng Diyos. And that yan ang nakakalungkot na katotohanan. Second observation ko dito. May mga Kristiyano sa panahon din ni James na ang kanilang tiwala at pananampalataya ay nasa kanilang kayamanan at mga ari-arian sa halip na nasa Diyos lamang. Yun ang problema. Sa halip na yung kanilang patitiwala ay sa Diyos, doon na sila nagtitiwala sa mga bagay na meron sila. Okay? Anong warning dito? Huwag mong ilagay ang buong tiwala at pananampalataya mo sa pera at kayamanan meron ka ngayon. Dahil lahat ng mga yan ay pwedeng mawala, lalo na kung kinakalimutan na natin ang Diyos na siyang nagbigay ng mga pagpapalang asting tinatamasa sa ngayon. Sabi nga ni Job, no, the Lord gave and the Lord take it away. Mayroon siyang capacity to do that. Huwag mong kalimutan ang Diyos at huwag mong ilagay ang iyong buong tiwala at pananampalataya sa mga bagay meron ka ngayon. Financial man, material man, o ano man yun. Huwag mong ilagay yung tiwala mo dyan. Why? Sa Diyos pa rin dapat tayo magtiwala. Number 3 na observation. May mga mayayamang tao sa panahon ni James na naging mayabang o naging mapagmataas dahil sa kanilang pera at kayamanan. James chapter 4 verse 6, kaya nga sinabi ni James dyan na God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Pag ang isang tao mapagmataas, galit ang Diyos sa mga mapagmataas. God resisted the proud, but He giveth grace unto the humble. May mga tao sa panahon ni James na ipinagmamalaki nila yung mga bagay meron sila. Ipinagmamalaki nila yung kanilang kayamanan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang pera. Pero ang Diyos ay hindi natutuwa. Kasi yun ay mataas. That is what we call pride. And the Bible tells us, Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Anong warning? Huwag maging mayabang o mapagmataas, stay humble ka pa rin, kapatid. Kahit naabot mo na yung tinatawag na success, kahit naabot mo na, na-acquire mo lahat ng mga material na bagay dito sa mundo, stay humble. Okay? Yan ang isang lesson na matutunan natin dito. Pang-apat na observation. May mga mayaman sa panahon ni James na minamaliit at pinagsasamantalahan ng mga mahihirap na mga kapatiran. Kaya imagine that. May mga mayayaman sa panahon ni James na minamaliit at pinagsasamantalahan ang mga mahihirap na mga kapatiran. Ito yung problema. No? May mga Kristiyanos during that time na mataas ang kanilang status sa buhay. So, anong ginagawa? Yung mga mahihirap, kawawa. Okay? Yung ibang mga kapatirang mahihirap dito, ang tawag doon, minsan, inaalipusta. Okay? Kaya, dito, ito yung warning ni James sa mga kapatiran na may kaya sa buhay. Okay? Ito yung lesson.
kung ikaw ay nasa iyong kasaganaan, alalahanin mo rin ang mga taong nasa kahirapan, lalo na kung sila ay mayroon na rin kaligtasan. Tumutulong nga tayo sa ibang tao na hindi Kristiyano, lalo na sa mga taong nangangailangan na kapwa mananampalataya. Okay? So, iwasan po natin na mag-take advantage sa ating kapwa mananampalataya. Kung tayo ay nasa isang sitwasyon na mataas kaysa sa kanila, don't use that position to take advantage sa ibang tao. Now, if we develop a wrong attitude in times of wealth, God Himself will make a way to put us down. Pag nakita ng Diyos, mga kapatid, na naging mapagmataas tayo at nagtitake advantage tayo sa mga kapatiran natin mahihirap or mga mahihina, para sa atin hindi importante, para sa atin mababa, ang Diyos ang defender. Okay? So, if we develop a wrong attitude in times of wealth, God Himself will make a way to put us down. Now look at verse 10 and 11. But the rich, in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Now James reminded the Christians that worldly riches are temporal. Worldly riches are temporal. We lose them quickly, or else we die and leave them. Isang bagay yan na dapat matandaan natin. Ito yung gusto niyang ipaintindi sa mga kapatirang mayaman. Tandaan nyo, worldly riches, temporaryo lang yan. Mayroon pong heavenly and spiritual riches. At yung riches na yan, na spiritual, at makalangit na kayamanan, hindi mawawala yan. And that is forever. Mayroon namang worldly riches. Ito yung mga riches na ma-i-offer ng mundong ito. Ang problema, itong mga riches na ino-offer ng mundong ito, temporal. At minsan, dito nagkakamali ang mga Kristiyano, na mas pipiliin pa minsan ng Kristiyano ang temporal things rather than eternal things. Worldly riches are temporal. Dito lang yan sa lupa. Dito lang yan sa mundo. Hindi natin madadala yan doon. But if you invest spiritually, mawala man tayo dito sa mundo, you will enjoy the riches and wealth in heaven. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pag mag-invest ka, i-invest mo spiritually. Kasi yan ay hindi na yan kakalawangin. Di ba? Hindi na yan kakainin ng mga insekto. Dito, wala tayong kasiguruhan. But in heaven, secured. Okay? Secured yung ating reward doon sa langit. So James reminded the Christians that worldly riches are temporal. We lose them quickly, or else we die or leave them. It's either tayo yung mamamatay or iwanan natin sila, yung mga material na bagay na yan. Temporal lang po. Pangalawa, na gustong i-remind ni James sa kanyang mga kapatiran, that wealth could not prolong our lives. Huwag nating isipin na pag marami tayong pera, hahaba buhay natin. Wrong. Minsan nga, delikado pa nga, no? Kasi may mga tao na masasama yung loob. Minsan, naghahanap lang ng pagkakataon. So dito, James reminded the Christians that wealth could not prolong our lives. 3, James reminded the Christians that God is not interested with our wealth, but rather He is more interested with our heart.
Hindi siya interesado kung ano man yung meron tayo dito sa lupa. Mas interesado pa ang Diyos sa puso natin, sa kaluluwa natin. Mas interesado pa sa doon. Kasi kung riches lang, kayamanan lang, mas mayaman ang Diyos. Di ba? Mas mayaman ang Diyos. Yung yaman natin dito sa lupa, wala lang yan sa yaman ng Diyos sa langit. Kaya hindi niya kailangan yon. Yung kailangan ng Diyos, ikaw. Yung puso mo. Okay? Yung puso mo, yung kaluluwa mo, yan ang kailangan ng Panginoon. Yun ang mas importante para sa Panginoon. James reminded the Christians that wealth could not or could never bring us to heaven. Now, of course, alam natin yan, na walang pera o kayamanan na magdadala sa atin sa langit. Okay? So, dalawang bagay lang. Una, sabi ni James, that rich and poor Christians are both special in the heart of God. The second thing na gusto niya ipaintindi, that riches and wealth are not important in the sight of God. Now, anong conclusion natin sa ating pag-aaral ngayon? It doesn't matter whether you are rich or poor Christians in this world. Doesn't matter. What matters most, if you are doing the will of God in your life, and you are serving Him with all faithfulness, whether in times of wealth or in times of poverty in life, yun ang importante. Mahirap ka man o mayaman ka man, it doesn't matter. Ang tanong, naglilingkod ka ba sa Diyos? Pinaglilingkuran mo ba ang Diyos habang ikaw ay buhay pa? O baka kinakalimutan mo ang Diyos dahil na-overwhelm ka sa mga bagay dito sa mundo? Yes, magkaiba, mayaman, mahirap, magkaiba yan. Pero ang spiritual pa rin, yung may eternal. Okay? So, it doesn't matter, mga kapatid, anuman ang status mo sa buhay, doesn't matter. Pagsikapin mo lang na anuman ang status mo sa buhay, maglingkod ka sa Diyos. Kung binibless ka ng Panginoon, then use that blessing for Jesus. Kung pinagpapala ka financially and materially, huwag mong sayangin yon sa mga bagay na mawawala lamang. Use that financial and material blessing for God's kingdom. May investment ka pa sa langit. Yung pera, mauubos lang yan. Pero kung naubos yung pera mo para sa gawain ng Panginoon, God will bless you. Right? Wala akong pera, wala akong... It doesn't matter. Paano ka maglingkod sa Diyos? Okay? Paano mo ibibigay ang buhay mo? Paano ka mag-i-invest sa Diyos? So, hindi lang pinag-uusapan ko dito ang financial, material capacity ng tao. Ano yung talent mo na pwede mong gamitin sa paglilingkod sa Diyos? So, serving God with all faithfulness, whether in times of wealth or in times of poverty in life. Ipagpatuloy natin ito, mga kapatid, nasa verse 12 na po tayo, at yan ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating puso't isipan. Let us pray. Father in heaven, salamat sa aral, salamat sa mga pagtuturo, pagtutuwid, salamat sa gabay, salamat sa patnubay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong napagbubulay-bulayan. Salamat sa paggamit mo kay James, sa kanyang sulat, sa kanyang mga kapatiran na naging pagpapala din po sa amin sa panahon ngayon, Panginoon. Lord, anuman pong problema ng mga kapatiran sa kanyang panahon, marahil ito din yung mga problemang nararanasan namin sa ngayon. At ang iyong salita
na naibigay sa kanila noon, the same word, the same encouragement ang aming gagamitin, Panginoon, upang aming maharap itong mga pagsubok sa buhay. Bless your word in our hearts. Bless your church. Bless each and every one of us, Lord. In Jesus' name, amen and amen.